Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pinakamagandang desisyon na magagawa ni Daddy Frankie tungkol sa pera ni Kuya Oliver. At syempre, tatalakayin din natin ang ilan sa mga opinyon ng mga viewers patungkol dito. Maganda nga ba ang kanilang mga suggestions? Iyan ang ating malalaman. Pero syempre, bago natin umpisahan ito mga kababayan, gusto ko lang sabihin na palagi nating suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga charity works. At syempre, bilang content creator, malaking tulong na sa akin kung tatapusin ninyo ang maiksi nating video. Maraming salamat. Bago natin umpisahan ang video na ito, nais ko lamang linawin sa lahat ng viewers ang mga sumusunod. Una, hindi po natin sinasaklawan ang mga desisyon ni Daddy Frankie pagdating sa usaping pera ng kanyang mga beneficiary dahil wala po tayong karapatan sa bagay na iyan. Pangalawa, ang video na ito ay ginawa lamang upang timbangin kung may punto ba talaga ang mga opinyon at suggestions ng ating mga viewers tungkol sa usaping ito. Samantala, sa huling pagbisita ng Team Daddy Frankie ay personal na kinausap ni Daddy Frankie si Kuya Oliver tungkol sa naiipon nitong pera na galing sa mga sponsors. Dito sinabi ni Daddy Frankie kay Kuya Oliver na maaari niyang iwan muna ang lahat ng kanyang pera dahil halos isang buwan silang mawawala. Malaking bagay ito upang magkaroon ng budget si Kuya Oliver habang wala ang team. Sa puntong ito, makikita natin ang concern ni Daddy Frankie para kay Kuya Oliver. Ngunit sa hindi inaasahan, tinanggihan ito ni Kuya Oliver. Dahil dito, nagsimulang magbigay ng iba't ibang ideya at suggestions ang mga viewers tungkol sa pera ni Kuya Oliver. Ayon sa ilan sa mga viewers, bakit hindi na lamang tulungan ni Daddy Frankie si Kuya Oliver na magbukas ng sarili nitong physical bank account? Sa totoo lang, may punto rin ang suggestion na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang advantage at disadvantage ng pagkakaroon ng physical bank account para kay Kuya Oliver. Sa tingin ko, maganda ang suggestion na ito. Ngunit para sa akin, sa kasalukuyang sitwasyon ni Kuya Oliver, hindi pa ito ang pinakaangkop na hakbang. Oo, maaari naman siyang tulungan ni Daddy Frankie sa pagbubukas ng account. Ngunit ang tanong, komportable na ba si Kuya Oliver na siya mismo ang hahawak ng kanyang pera? O mas kampante ba siya na si Daddy Frankie muna ang mag-iingat nito? Sa ngayon, naniniwala akong mas makabubuti muna na si Daddy Frankie ang humawak ng pera habang unti-unti pang natututo si Kuya Oliver sa tamang paghawak at pagbabudget ng kanyang ipon. Bukod pa rito, si Kuya Oliver na rin naman ang nagpahayag na mas gusto niyang hindi muna niya hawak ang kanyang pera upang makaiwas sa hindi planadong paggastos. Layunin din niyang magamit ito sa mas mahalagang bagay sa hinaharap. Kung tutuusin, malaking responsibilidad para kay Daddy Frankie ang humawak ng pera ng kanyang mga beneficiary, lalo na't napakarami rin niyang responsibilidad at sobrang abala sa kanyang charity works. Ngunit naniniwala ako na darating din ang tamang panahon na si Daddy Frankie mismo ang magpapasya kung handa na bang ipagkatiwala ng buo kay Kuya Oliver ang kanyang pera upang matuto na rin itong maging responsable sa paghawak ng sarili niyang ipon. Sa totoo lang, para sa akin, usapin ito ng responsibilidad at tamang paghahanda. Kaya bilang isang viewer, ang masasabi ko ay mas mabuti munang ipagkatiwala kay Daddy Frankie ang pera ni Kuya Oliver, at kapag handa na siyang humawak at mag-budget ng sarili niyang pera, saka na lamang ito ibigay sa kanya. Well, ikaw, ano ang masasabi mo tungkol dito? Sang-ayon ka ba o may iba kang opinyon? Ay comment mo lamang sa ibaba. Maraming salamat sa panunood. Ingat kayong lahat at God bless.